Isang mabigat na kontrobersya ang yumanig sa showbiz ngayong huling linggo ng Enero matapos ireklamo sa National Bureau of Investigation o NBI sina Rian Ramos at Michelle D ng umano'y torture at serious illegal detention ng kanilang personal assistant at driver. Ang nagreklamo ay si Bonifacio Barro, 40 taong gulang, na nagsabing siya ay pinahirapan, ikinulong at sinaktan umano sa loob ng condominium unit na tinitirhan ni Ramos at D sa Makati City. Sa salaysay ni Barro, sinabi niyang naganap ang insidente matapos siyang akusahang kumuha ng isang ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan na pag-aari umano ni Michelle D. Ano niya, pinigilan siyang makalabas ng unit, tinalian at inusisa. Idinagdag pa ni Barro na umabot siya sa puntong ninais niyang tumalon mula sa ika-39 na palapag ng gusali upang makatakas sa sinasabing pananakit at pagkakakulong. Kasama ng kanyang reklamo, ipinakita rin niya ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan na sinasabing ebidensya ng umano'y pananakit. Bago ang isinampang reklamo kay Barro, nauna nang nagsampa ng kasong qualified theft si Michelle D laban sa kanya. Ayon sa kampo ni D, inamin umano ni Barro ang pagkuha ng mga larawan at ibinalik ang ilan, ngunit hindi raw lahat. Dahil dito, sinubukan umanong bawiin ang mga nawawalang litrato na siyang nauwi sa pagkakadakip at kalaunay sa kasong isinampa ni Barro laban kina D at Ramos. Maring itinanggi ng kampo ni Ramos at D ang mga paratang. Ayon sa kanilang legal counsel, walang naganap na illegal detention at iginiit na si Barro ay malayang nakakakilos at siya ay residente rin umano ng naturang unit. Dagdag pa ng abogado, ang isinampang reklamo laban sa dalawang personalidad ay maaaring retaliation lamang matapos maisampa ang kasong qualified theft laban sa driver. Sinabi rin ng kanilang kampo na handa silang harapin ang investigasyon at sagutin ang mga paratang sa tamang panahon at sa legal na paraan. Sa ngayon, nasa preliminary evaluation pa ang reklamo sa NBI at wala pang inilalabas na pinal na resolusyon ang ahensya. Parehong panig ang inaasahang magsumite ng karagdagang ebidensya at pahayag upang linawin ang mga alegasyon. Habang wala pang pinal na desisyon ang mga otoridad, pinaiiral ang presumption of innocence at hinihikayat ang publiko na hintayin ang resulta ng opisyal na investigasyon bago magbigay ng hatol.